Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo diet daw. Of course, diet daw ang Kim Paulandia ngayon kasi walang masyadong ayuda. No? Parang nagdami nagtataka. Ano ba talaga? So parang after a long time, parang first time daw na ganito katindi ang pagda-diet nila. So anyways, kahit nga si Kim Chu for the longest time, ito na yata yung pinakahabang amount of time na parang hindi siya nag-update about kung yung whereabouts niya. So, yung mga ganon. But of course, alam naman natin, marami namang Kim Paulandia ang nagre-respect talaga sa kung anong decision ni Kim Chu, especially ni Kim Chu, 'di ba? Kung wala siyang chinichika, kung nasaan siya, aba nire-respect nila yan. But of course, naniniwala sila na after a week lalabas at lalabas din. Yun kaya lang nga, sabi nga, but sobrang very secretive, hindi mahanap talaga, walang resibo ni Katiting, wala nakita sa airport kasi alam naman natin, di pag mga ganitong moment, yung parang especially sa Pilipinas, pag pa-Holy Week na, marami talagang nag-out of the country then out of town. So madali silang makahanap ng resibo. Like recently nga, 'di ba, naglabasan yung Thailand photos ni Catherine Bernardo at ni Mayor. So nakita yun sa Thailand airport. But anyways, yung kay Kim Chu wala talagang paayuda ni Katiting kung saang airport siya. So very tagong-tago talaga. At kahit dito sa Pilipinas, hindi mahanap eh. So, napakagaling naman ni Kim Chu. But anyways, kung ano-ano tuloy yung naisip na marami. So, yung iba at talagang, sabihin na natin talagang nag-adjust na lang talaga na sila na lang ang nagsasabi na eto, may nakita. Recently nga, may mga chika na nakakita raw kay Kim Chu sa Paris talaga na nagja-jogging and then nagko-coffee. And of course, nakita rin daw na parang yun nga kasama rin din si Paolo Avellino. But of course, wala kasing picture eh. Sabi dun sa mga chika, napakabilis daw kasi ng mga pangyayari. So hindi nakuhanan. Ngayon di ba, ang importante kasi sa panahon ngayon ay resibo. So hindi pwedeng parang masabi mo lang. But of course, nakapagpakilig din yun sa mga fans. Kaya lang syempre, hindi sapat yung ganun lang chika. Actually, so medyo kaduda-duda pa rin. Ako personally, parang syempre ako kasi nagre-rely talaga ako sa resibo. Kung may picture ni Katiting. But of course, kasi ang dali naman ng description. Parang sinasabi nga na nakita si Kim Chu, nagja-jogging, ang ganda-ganda, napakaliit ng muka. Totoo naman yung description. But the thing is, of course, the resibo. So, pero of course, because of that, medyo nabuhayan sila, ang daming kinilig, but dun mo masasabi na, oo nga, yun talaga ang wini-wish ng maraming Kim Paulandia. So, it doesn't matter kung may receive or wala, but the fact na may mga ganung chika, kaimbento man yun or what, nakapagpabuhay ng dugo nila, because ang tagal-tagal na nga naman, 'di ba? Parang ano ba, pa-please naman, kumbaga nakikiusap ng mga fans, pakitaan niyo naman kami, pasilipin niyo naman kami, ni Katiting diyan sa mga nagaganap sa inyo. But anyways, in terms of yung kay Paolo Abilino naman, of course, 'di ba? Syempre nagpo-post siya sa kanyang mga IG story. So nakikita kung nasaan siya. At recently, of course, kitang-kita naman yung mga post niya. Kaya lang syempre, ang gusto talaga nilang makita ay yung magkasama ang Kim Pao. Pero bakit nga ba walang lumalabas? Even before, naalala nyo yon yung pinagpahulaan pa talaga kung saan ba talaga, dati 'di ba, kung nasa Palawan ba or nasa Bataan pa or nasa Maldives ba or nasa ibang bansa ba, yung pinagtatalunan nyo at that time, pas may lumabas na picture na ganito, na very private, na dalawa sila nakatalikod pa sa picture. So, yun talaga, wala rin ni Katiting na resibo noon, walang airport, wala lahat eh. So, ang galing-galing. Ano bang, nagdi-disguise kaya siya pag umaalis? Kasi imposible kung gaano kalaking personality ni Kim Chu at saka in all fairness kay Kim, every time na nasa in public siya, for example, nasa airport, hindi mo siya mapapansin eh. Kasi because of her skinny na body, the sexy body, and yung height niya, at saka yung kilos niya, kahit siguro mag-face mask siya, mag-cap siya, madali pa rin siyang mapansin. But of course, syempre, not unless yung sobrang balot na balot. At saka pag sa airport naman, di ba, pag ladaan ka ng immigration or marami kang makakasabay, so makikita at makikita pa rin eh. So yun talaga napakahusay, yun talaga ang mystery talaga sa akin. So parang gusto ko nga every time, pag na-interview ko nga si Kim Chu, tatanong ko talaga yon kung ano bang ginagawa niya every time na nagta-travel siya. Kasi hindi talaga siya makita, mahanap, no? Nakikita lang naman siya, Diyos ko, sa dami naman na nag-abroad, di ba? Sa dami naman nagta-travel,
araw-araw naman yan and any time of the day. So may makakasabay at makakasabay pa rin. So nagdududa nga, ano ba, nasa Paris ba siya o nandito lang ba sa Pilipinas or whatever. So anyways, ayun na. Ngayon, ang mga chika nga, di ba? Parang, of course, may mga kwento, like may mga nagkaka-interest kay Kim Chiu na mga politician, na ganito, na malinis ang ano, ang reputation. But for me kasi, ang hirap kasi ma-involve sa politiko nowadays, talagang, like for example lang magkaroon siya ng jowang, maligawan siya ng politiko at magustuhan niya, kahit ano, hindi siya maliligtas sa mga, sa mga issue. Like for example, si Catherine at yung mayor, nagbabakasyon lang, ang dami ng batikos ng iba, sinasabi puro bakasyon daw, ano nangyari sa mayor, yung mga ganun. So kung gusto niyo ma-spoil or hindi makasama si Kim Chiu sa, ma-save si Kim Chiu sa ganun, so okay na rin, talagang Paolo Abilino level talaga ang dapat sa kanya. At least to, legit, legal ang mga ano nila, ang mga pasabog paandar sa buhay. But anyways, ayun na, I wanna say, again, congratulations na naman sa ibang group, mga Kim Paulandia, of course. Kasi, eto nga, may mga paandar na sila, di ba? Meron sila mga promo, na may mimigay sila ng passes, di ba? So, alam niyo na yon, nakakatuwa na ganyan. Makita niyo naman dito, ito, post ko dito, yung yung di ko lang alam kung paano yung mechanics, pero bongga, di ba? Mamimigay sila ng ticket para sa concert, the world tour ng Kim Pao. So, ayun nga. Ay, sandali lang, binigyan ako ng t-shirt ng ng na Kim J, di ba? Kaya lang hindi ko nga masuot na kay Ray Pumaloy. So sana pag every time magre-report ako dito, suot ko yung world tour na yon. Kaya lang nga, ewan ko ba naman kay Ray, hindi pa binibigay. Ngayon kasi, nasa bakasyon si Ray, di ba? Nagpunta nga siya sa Pangasinan kasama mga friends niya. Ako naman kasi, sinasabi ko pag Holy Week, wala, dito lang talaga ako sa Manila kasi I remember, di ba, nung sinabi ko nga dati, nag-out of town ako. Kaya lang, merong isang bagay na pangyayari na kailangan kong balik. Pero before, usually kasi ang show ng Eat Bulaga Abroad, laging tumatapat yan sa Holy Week kasi medyo matagal yung mahaba ang bakasyon na yan. So, nakakasama naman ako. So, lahat naman siguro na experience ko na yung mga travel abroad or sa probinsya, sa Pilipinas, kapag Holy Week noon. So, eto na, recently nung na lang ako, parang mas gusto ko na talagang pinapahinga na lang or sa bahay, especially nung parang always na lang pagod. But anyways, alam niyo naman siguro yung na-announce namin ng pagbabago kasi nag-experiment kasi ang Abante, ang DWAR. So nilagay kami sa pang-umaga, of course 10 to 11 yon, yung AM meaning sa DWAR Abante Radio. I'm sure maraming nag-a-adjust pero let's hope for the best na rin na kung ano man ang mangyari, syempre andyan pa rin kayo, support nyo pa rin yung show namin kasi syempre alam naman natin ang kinakaharap natin ngayon, medyo matindi ang crisis, no? So, mag-adjust lang tayo. But ako, naniwala ko, babalik at babalik pa rin yung sa normal kung ano yung gusto nyo. At sana nga, ayun. Basta yun, maraming salamat sa pagsuporta nyo, lalo sa Kim Paulandia. Sabi, nakakatawa talagang panahon na ang sitwasyon. Imaginein mo, ngayong April 6, Monday, malilipat sa second slot ang Kim Pao teleserye na The Alibi, di ba? Ang buong katotohanan kami rin sa April 6, lilipat din kami ng time slot. So sabi, ano ba yan? Magkaparehas talaga kami ng kapalaran para magkatuwang ng aming mga pangyayari sa aming buhay. Aliw na nga lang kami ni Ray. Sabi ko, ano ba yan? Pinag-uusapan natin yun and then eto na pala. Wala ko kasing idea na gano'n eh. Akala ko, hindi malilipat. But anyways, sa amin at wini-welcome naman namin. It's a welcome idea sa amin yung ganyan. Of course, malaking challenge yun. Kasi alam naman natin mga talk show, pang showbiz, mahirap pag morning. Talagang pang hapon yan, siesta time yan or gabi. So the first time yata na ganito kaaga ang time slot ng talk show. Pero itatry namin ang aming best para at least makapagpasaya pa rin. Of course, nababasa na namin yung sinasabi nga nila, naku, madaling araw yan dito, hindi sila makakapag-live. Pero siyempre, I believe na mangyayari pa rin yung ganyan. So, kumbaga, yung support nyo ay hindi mawawala kahit team replay kayo or team live kayo. So, ayun na. Of course, yung mga tandit sa Pilipinas, alam ko namang live pa din. So, kaya lang, medyo major adjustment yung 10 a.m., di ba? Yung iba siguro baka busy talaga sa pagpa-prepare ng pagkain or nasa work. Talagang yung 2 to 3 kasi medyo siesta time yun eh. Pero ito talaga. Anyways, malaking challenge. So, abangan na lang natin by April 6 kung ano pa mga kaganapan. But for now, sa tingin nyo, nasan ba talaga ang Kim Pao? At by Monday ba makikita na natin sila or Sunday pa lang, di ba? Na magkasama bang babalik
from Paris. So abang-abang na lang. And I'm sure marami ang kikiligin at may excite sa mga kaganapan pa sa Kim Pao. So especially now na the more na nagkakaroon ng usap-usapan sa kanilang dalawa, the more na tumataas talaga yung engagement, yung intensity ng participation din ng mga Kim Pao Lancia tungkol sa Kim Pao. So bongga yan. Anyways, maraming salamat sa patuloy ng pag-support sa aking YouTube channel. At sana ay mag-subscribe kayo dito at please pakiclick ang notification bell para naman bonggang-bongga malaman nyo agad ang aking mga upload and update sa mga pangyayari. Of course, yun na muna for now. Bye-bye!